So wala pang isang minuto ay na-approve na ako. So ito na. Congratulations! Only take what you need. You can always draw more as long as you can repay on time. Hi guys! Magandang araw po and welcome back to my YouTube channel. Sa video kong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-reapply ng loan sa Tala. Ito naman po ay kung paano i-claim gamit ang ating GCash account. Dahil po, kaka-fully paid ko lang po sa aking inutang nung nakarang araw. So ngayon, mangungutang na naman tayo ulit. At ngayon din guys ay malalaman po natin kung nag-i-increase ba yung credit line ko. Nag-advance fully paid kasi ako guys eh. Wala pa sa due date na fully paid ko na po ang aking outstanding balance. Kaya kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin yung subscribe button na nasa baba at pakipindot na lang yung bell para updated po kayo sa aking mga tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po. Sa mga di pa marunong mag-reapply dyan sa Tala, ito panoorin nyo. So i-open na natin ang ating Tala app. At kapag na fully paid na po tayo sa ating Tala guys, ay ito po ang nasa dashboard natin. May nakalagay na borrow again. At halimbawa nag fully paid po tayo sa oras na to, mga 5 minutes lang ang hantayin natin ay mag-pop up na itong borrow again dito. At makakautang ulit tayo agad-agad. So yan po ay base lang po sa naranasan ko. At kapag nangyari po sa inyo na pag fully paid ninyo, hindi agad pumap up itong borrow again, hihintayin nyo na lang within 24 hours. Baka kasi chinik pa yung account status ninyo. So patuloy tayo, i-click lang natin itong borrow again. So what would you like to use your cash for? So sa akin po ay sa personal expense. So what kind of personal expense is this? So kayo na pong bahalang pumili dyan. Sa akin ay itong general expense or other. At pagkatapos nyan, i-click itong save and continue. So tell us about yourself. So may mga basic lang tayong pa-fill upan dito guys. Do you have outstanding debt? So siyempre no ang ilagay natin dito. How much money in total did you earn in the last 30 days? So same as usual, lagay natin dito 15,000 yung pinakamaliit. Sa isang buwan po yun guys kung monthly po yung sahod natin. How frequently do you earn money? Ito na po pipiliin natin yung kailangan match po sa ating nilagay na halaga sa in the last 30 days. So monthly po yung pinili ko. When will you be paid next? So syempre June 11 pa po tayo ngayon. So nilagay ko dito ay June 30 kasi monthly yung sahod ko. Basta guys, kung ano po yung nilagay natin na monthly income nung nag-a-apply pa tayo first time dito sa Tala, ay ganun pa rin po ang ilagay natin ditong income sa pag-re-apply natin para po hindi magka-aberya yung application natin. At pagkatapos yung pilapan niyan, i-click natin itong submit. We are getting to know you better. We are still reviewing your application. If your application is approved, we will notify you via sa SMS. Thank you for your patience. So i-click lang natin itong refresh guys. So ito po ang lumabas. So kayo na lang po ang magbasa and then click na natin itong I understand. So di pa po dumating yung notification na isisend nila sa aking mobile number, ay naka-receive na po ako ng ganito guys. So wala pang isang minuto ay na-approve na ako. So ito na. Congratulations! Only take what you need. You can always draw more as long as you can repay on time. So ayan po guys, mamimili na po tayo ng amount ng ating i-renew. Same as usual, i-drag po natin itong may bilog. Ito na po yung credit limit ko guys, 6,000. So halimbawa po ang i-re-loan ko po ay itong 5,000 pesos. Kapag naka-decide na po tayo, i-click lang natin itong continue.
choose when to repay. So mamimili po tayo kung kailan po natin babayaran. And so ganun pa rin po ang ating gagawin. Drag na natin itong may bilog mula D1 hanggang D61. So pwede pala tayong mag-partial ng bayad guys araw-araw, or depende na po yan sa atin. At sa bawat pag-drag natin itong bilog dito sa gitna ay automatic pong magkukompute ang ating service fee. So tulad lamang nito guys. So halimbawa po yung 5,000 ko ay tutubo pala ng 25 pesos araw-araw. Tingnan nyo po guys ha, idadrag ko po pabalik doon sa D1 at titingnan po natin ang service fee. So ayan po guys, so 25 pesos yung isang araw. So kung kukumputin natin yan, 61 days, 2 months yun, 25 times 61. So yun po ang maging total na 1,525 yung tubo ng 5,000 sa 61 days nating babayaran. So yan po, kapag naka-decide na po tayo, so ang pinili ko po ay 61 days. I-click natin itong continue. So ayan na po ang borrowing summary. Yung loan ko po ay 5,000 pesos. Ang pinili kong due date ay August 9, 2023. At ang naging service fee ko po ay 30.50%. Equivalent po iyon sa 1,525 pesos na tubo. So pareho lang po ang kalalabasan kung ita-times natin sa 61 yung 25 pesos. 1,525 pa rin. So ayan po ang nagiging total due ko po. Ang 5,000 pesos kong uutangin ay magiging 6,525. So ayan po, service fee, a daily rate of 50% is applied to 5,000 pesos from day 1 to 61. So yan na po yung 25 pesos sa 50% na tubo araw-araw. So effective interest rate, kapag isang buwan yung babayaran ay may 15% na tubo. So yan po guys, kapag okay na po sa atin yan, i-click lang natin itong may maliit na box dito sa gilid to agree the terms and conditions of TALA. And then i-click itong accept. Mamili po tayo guys kung saan natin i-claim yung uutangin nating pera. So ang una itong GCash. So sa GCash po guys ay may service fee na 10 pesos. So yung inutang mong 5,000 ay pag dumating na sa ating GCash wallet ay magiging 4,990 na lang. At yung processing time niya po ay instant po siya. So meaning agad-agad po nating ma-receive agad sa ating account. At dito naman po sa Cebuana Villiers, ang processing time niya po ay up to 10 minutes. Medyo may kamahalan lang po yung service fee nila guys. 253 po yung mabawas sa ating inutang na 5,000. At dito naman po sa bank transfer, may tutorial video na po ako tungkol dito guys sa bank transfer. Pwede din pong i-claim sa coins.ph. Free po ang service fee. Ito sa Villiers, kwarta padala, 130 pesos yung service fee nila. Medyo may kamahalan din. Unavailable pa itong iba. At dahil sa GCash po ang ating tutorial ngayon kung paano i-claim, so pindutin lang natin itong GCash. Confirm your details. I-check po natin guys yung ating personal information. So pwede nating i-edit yung GCash number kung saan po natin ipapadala. Pwede po tayong gumamit ng kahit sinong GCash account guys kung saan po natin gustong i-claim. So katulad sa akin, nagbago na yung GCash number ko. So i-change ko lang yung nakalagay dito. Pagkatapos, i-click lang natin itong claim my loan. So skip lang natin ito guys, yung may mag-pop up dyan. So ayan po guys, pumasok agad sa GCash account ko yung inutang ko. At kung sakaling sa case ninyo guys, kapag hindi agad pumasok sa GCash account ninyo, ay may delayed processing po ang TALA. Minsan daw po ay aabot ng 24 hours bago papasok sa ating account. Pero minsan lang yun. So nakalagay pa dito guys, your cash is sending to your GCash. Sending pa lang po sa TALA, pero sa GCash account ko ay na-receive ko na. So ngayon tingnan natin ang aking GCash wallet kung napasok na ba talaga.
So ayan na po ang aking 5,000 pesos guys. So ganun lang po kadali. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like and share na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At para sa mga karagdagang katanungan, isulat lang po ang inyong mga tanong dyan po sa baba sa comment section. At yun lamang po guys. Salamat ulit sa panonood. Goodbye. God bless.